Para. Ito pa pala yung 3-phase na induction motor namin sa rampa na nasunog. Bigla na lang umusok mga boss. At dahil sa barko ito ay palaging handa, meron talaga kaming spare 25 horsepower na bagong induction motor. Sa punto na to ay pinagtutulungan to namin install kasama ko ang mga taga-engine department. Ang power output pala ng ating generator para sa barko na to ay 440 volts, kaya ang motor na to ay kailangang 440 volts din. Dali-dali kong binuksan ang connection box nito para makita kung ano ba ang connection ng mga leads. At dito ay nakita ko na meron siyang diagram para sa 220 volts na double Y. At meron din siyang connection para sa 440 volts na single Y. At ang connection ng leads ngayon ay para sa 220 volts double Y. So kailangan natin itong baklasin at ilipat mga boss sa 440 volts single Y. Mostly sa mga induction motor ay nandito lang ang diagram sa cover niya mga boss, no. At dahil sa hindi ako electrician mga boss, natutulan talaga ako dito, ay kailangan ko itong picturean para kung sakaling magkamali man ako ay meron akong reference para sa kanyang mga leads. Actually meron naman itong mga tagging at mga pangalan mga boss, no, ang kanyang connection. Pero hindi pa rin ako magpapakampante mga boss, no, kasi 12 blades po ito. Ngayon ay niluwagan ko na ang mga nut ng ating bus bar para mas madaling mailipat ito mga boss sa 440 na connection. Anyway, sa mga baguhan pa lang dito sa aking channel, sa mga hindi pa nakilala sa akin, ako pala si Boss Jero, isang dating mekaniko ng sasakyan, ng mekaniko na ng barko. Maintenance po ako dito mga boss, no. Kung gusto mo akong tulungan ay pakishare naman ng aking mga video. Ngayon ay ditong sa ibabaw na bahagi ko muna tinanggal ang mga nut niya mga boss, kasi meron tong connection dito nga bus bar. Pagkatapos ay tinanggal ko na ng isa-isa mga bus bar dito sa gitna na nagko-connect dito sa itaas na bahagi mga boss. Tapos nag-add ako ng bus bar dito sa ibabaw mga boss, no, para maging pantay siya. At nilagyan ko na ng nut ang tatlong connection dito. Itong diagram na 440 volts sa ating cover mga boss, ito yung susundin natin para sa actual na connection dito sa ating motor. Ngayon ay higpitan na natin tong ibabaw na bahagi na connection sa ating motor mga boss, no. At hindi na natin to gagalawin. Sa diskarte naman ang paglipat ng connection dito sa ating mga leads ay kailangan isa-isa lang ang pagbaklas mga boss, lalong-lalo na kung baguhan ka pa. Maraming beses na pala akong nakapag-connect ng mga ganitong klaseng induction motor. Ni-research ko talaga to mga boss at nag-self-study ako kung paano to gagawin ang pag-install at mga troubleshooting sa mga induction motor. Actually, hindi naman natin kailangan maging electrical engineer talaga para sa ganitong trabaho. Basic na basic lang po talaga ang kailangan natin na knowledge dito mga boss. Inisip ko na lang na kinaya nga ng mga experience na electrician ang ganitong mga trabaho. Kahit hindi sila nakapag-aral ay master na master sila sa ganito. Sa madaling salita, kung kaya nila ay kaya ko rin. Ngayon ay sinimulan ko ng ilipat itong sa ibaba na bus bar mga boss, no. Inilagay ko siya dito sa gitnang bahagi, kagaya ng nasa diagram natin. Well, actually meron kaming on-call na electrician dito mga boss, pero madalas ay busy siya at malayo ang kanyang mga tinatrabaho na site. Kaya isa din to sa dahilan kung bakit inaral ko na rin to. Ngayon ay tigdadalawang bus bar na rin ang nilagay ko dito. At dahil sa kumpleto na itong ating linyada mga boss, nilagyan ko na ng nut. Meron pala to mga plain washer, kaya wag na kalimutan ito bago ilagay ang mga nut. At ito na yung buong itsura ng ating connection mga boss, no. Ito na yung sa 440 volts na single Y connection. Ngayon ay ipa-final ko na lang sa paghigpit itong lahat ng mga nut na nandito. Ganito na rin ang itsura ng ating diagram. At habang maghihigpit ako mga boss, ay pwede bang wag mo nang i-skip ang aking mga shoutout sa aking solid fans and subscriber. Mahalaga ang mga tao na to mga boss. Bunal ra, daghang salamat sa inyong suporta o pag-share sa akong mga video. I love you. Ngayon ay kinakabit ko na ang mga power source na mga wire natin sa 3-piece na connection mga boss, no. Meron itong color coding, red, white, and black. Pero wag kang matakot kung magkabaliktad-baliktad man ang paglagay mo dito. Dahil pwede mo naman itong ipagpalit ang kanyang connection. Mag-iiba lang naman ang rotation ng ating induction motor. Pero ang teknik ko pag magkakabit ako ng ganito mga boss, sa pagbaklas pa lang ay siniparit ko na talaga ang color coding ng ating linyada. Sa punto na to pala ay malapit na tayong matapos. Panghuling linya na lang ang ating i-connect. Hihigpitan ko na lang ang nut dito sa kulay black. And that's it. Tapos na tayo mga boss. At ito na, tumayo na ako na maka-stretching naman ang aking tuhod at saka baywang. Ang sakit nito. Oh, yan. Ngayon ay tinawag ko na mga taga-deck hands para mag-testing na kami. Ngayon ay ganito na ang ating connection sa 440 volts mga boss. Ayan, oh. Kung ano ang nasa ating diagram, ayun yung ating sinundan lang. So ito na mga boss, at atin ang subukan ang ating ginawang trabaho. Tayo sa Pikas. Sige daw. Sa up daw, up. Hoy, baliman. Kana up na. Ang up nga switch, Kaya up na ko ha. Sige. Bali. Dili. Balihon lang akong wire rin. Asa may gamit ninyo nga up nga switch?
So sa punto na to mga boss ay baliktad ang rotasyon ng ating motor. Kaya ibabaliktad lang natin ang dalawang wires na supply sa ating induction motor. Yung kulay red at saka yung kulay black. At ito na yung final testing namin. Yap. Okay. Tama na, kapridoy. Tuloy-tuloy. Sige, tuloy-tuloy daw. So okay na ulit ang ating unit at balik na sila sa operasyon. Maraming salamat, biyahe, Ambro!